Narrator's point of view. Hindi maipagkakaila ni Claudine na labis siyang natuwa sa mga ginagawa ni Tyrone para sa kanya, lalong-lalo na para kay Charlie. Her heart has been so full ever since they arrived at Tyrone's private resort. But at the same time, hindi niya rin mapigil ang malungkot dahil alam niyang magwawakas na ang kasiyahang nararamdaman niya sa oras na matapos ang bakasyon nila. Sa ilang araw na lang na natitira para manatili sila sa ilalim ng isang bubong, alam niyang kailangan niyang isagawa ang kanyang plano. At iyon ay ang tumakas para itago ang sarili, lalo na si Charlie sa kanya. Hindi niya maintindihan kung saan nagmumula ang pagdadalawang isip niya. Hindi niya lubos maisip ang dahilan kung bakit nag-aalangan siyang iwan si Tyrone, kung bakit medyo mabigat at malungkot ang kanyang pakiramdam habang iniisip na tumakbo palayo sa kanya. Mommy, natigil siya sa pag-iisip ng marinig ang boses ng anak na kasalukuyang nakasakay sa balikat ni Tyrone. This is so fun. Look at those magicians. Nakangising turo ng bata sa dalawang fire dancers na nagpe-perform sa buhanginan. Look how they make those flames move. Napangiti na lang siya sa reaksyon ng anak bago bumaba ang tingin niya kay Tyrone na nakatingin na rin sa kanya. Are you enjoying yourself? Tanong nito sa kanya. Matamis na ngumiti si Claudine at tumungo. Yes, thanks to you, taos pusong sambit niya. Hindi agad nakasagot si Tyrone. There it is again, his pounding heart. Damang-dama niya ang init ng kanyang magkabilang tainga, ang kiliting hindi niya alam kung saan nagmumula. Maya-maya pa ay napangiti na rin siya sa babae. All for you, makahulog ang tugon niya. Hindi niya alam kung nakuha ba ni Claudine ang nais niyang sabihin, pero umaasa siyang oo. Sinusubukan niyang maghanap ng tamang oras para sabihin dito ang nararamdaman niya, ngunit hindi niya ito mahanap. Palaging may harang, palaging may hadlang, at isa pa, hindi niya magawang magsabi kay Claudine dahil kay Charlie. Maghihintay ako hanggang sa makatulog si Charlie. Leon na lang ang natatanging paraan na nakikita niya para makapagtapat. Mainam na pagkakataon din yun dahil alam niyang sa mga oras na yun ay lasing na sina Adrian at Raquel na kanina pa nagsimulang uminom. Hindi na niya pinigilan ang mga ito dahil pabor din naman sa kanya kung babagsak ang mga ito sa kalasinggan, lalo na si Adrian. Alam niyang gusto niya nito. Si Adrian ang kanyang pinaka-matinding karibal. Aminin niya man o hindi, ay naiirita siya sa katotohanang mas lamang si Adrian sa kaalaman tungkol kay Claudine. Kilalang kilala niya ito, nasa kanya ang lahat ng advantages para ligawan siya. But one thing that keeps his confidence at its peak, is the fact that he was the one who had the chance to claim Claudine's body. Not just once but a couple of times already. At iyon ay nagsasabi sa kanya ng isang bagay. Mas gusto siya ni Claudine kaysa kay Adrian sa romantikong paraan, kaya sisiguraduhin niyang samantalahin ang pagkakataon at siya ang unang kikilos. Raquel, tawag niya sa kaibigan ni Claudine nang malapitan niya ito. He made sure na silang dalawa lang at nang walang makarinig sa kanila, lalong-lalo na si Adrian. Huminga siya ng malalim bago ito hinila palayo. At nang masiguro niyang sila na lang dalawa ay sa kanya ito binitawan at diretsyong tiningnan sa mata, I have a favor to ask. Just this once. Walang paligoy-ligoy niyang sambit. Hindi naman mapigil ang mapang-isi ni Raquel. Hindi naman siya manhid para hindi makaramdam. Hindi rin siya bulag para hindi makita ang special na traito ni Tyrone sa kaibigan niya. Ano po yun? Kunwari wala siyang alam. Pwede mo bang alagaan si Charlie at siguraduhin libre si Claudine ngayong gabi? Kailangan ko siyang makausap ng pribado. Mas lalong lumapad ang ngisi niya dahil kumpirmadong tama nga siya ng iniisip. Roger that, sir. Pabirong sabi niya at sumaludaw pa. Ako na pong bahala sa bata. Thank you. Tipid na sagot ni Tyrone sa kanya. Napangiti na lang siya dahil kita niya sa mukha nito ang labis na kasabikan. He looked like a teenager who's going to confess his love for the first time. Walang anuman, sir. Aniya at nag-thumbs up pa. Ipagpatuloy mo lang yan. Ngumiti lang sa kanya si Tyrone at tumungo. We should go back before they notice our absence. Sabi nito at nauna nang bumalik. Napatingin na lang siya sa likod ng lalaki at hindi mapigil ang mapangiti. Way to go, Tyrone Alexander Vanderbilt. Naibulong niya na lang sa hangin sa kasumunod. Agad niyang pinuntahan si Claudine at si Charlie na kumakain sa may dalampasigan. Sis, pwede ko bang hiramin si Charlie?
Nakangising tanong niya sa kaibigan. Namiss ko kasi tong baby boy na to dahil hindi na kami masyadong nakakapag-bonding. Dagdag niya pa. Sure sis. Tugon ni Claudine sa kanya. Charlie anak, sumama ka muna kay Tita Raquel. Okay, mommy. Tugon ng bata at lumapit kay Raquel habang matamis na nakangiti. Where are we going Tita Raquel? We're gonna see the pool. Nakangising sabi niya rito. Your daddy Tyrone told me na may pool daw para sa mga bata doon. Aniya at itinuro ang direksyon kung saan niya nakita kanina ang swimming pool. Tyrone didn't tell her, siya mismo ang nakakita ng pool kanina pero gusto niya lang gamitin ang pangalan ng lalaki para makumbinsi ang bata. Really, let's go, sabik na sabi ni Charlie. Alis muna kami sis, column niya sa kaibigan bago sila tuluyang umalis ni Charlie. At habang papunta sila sa pool, ay hindi niya mapigil ang mapaisip kung nasaan si Adrian. Hindi niya kasi ito nakita kanina pa, pero baka naglilibot lang ito at naghahanap ng chika babes. Huminga ng malalim si Tyrone nang makita niya si Claudine na nakaupong mag-isa hindi kalayuan sa kanya. Nakita na niyang kinuha ni Raquel si Charlie, kaya iyon ang cue niya para simulan ang kanyang plano. Hindi niya talaga akalain na ganoon na lang siya kabilas susuportahan ng kaibigan ni Claudine. At natutuwa siyang malaman na may sumusuporta sa nararamdaman niya para kay Claudine. Huminga ulit siya ng malalim bago humakbang, pero natigilan siya nang makita si Adrian na lumapit kay Claudine. Pagkakita niya sa lalaki ay hindi niya napigilan ang pagkulo ng dugo niya. Bigla siyang nairita, pero ayaw niyang harapin si Claudine na may asar na mukha, kaya huminga siya ng malalim para kumalma. Gusto niyang ipakita ang kanyang sarili na nakangiti. Nais niyang ihatid ang kanyang damdamin ng may positibong emosyon. Sa kabilang banda naman, ay hindi maipaliwanag ni Adrian ang nararamdaman. Hindi siya mapakali, dahil ang totoo, ay nakita niya sina Raquel at Tyrone na umaalis, kaya sinundan niya ang mga ito at narinig ang pag-uusap nila. Hindi niya mapigil ang makaramdam ng inis nang marinig kung paano suportahan ni Raquel ang gusto ni Tyrone. Ngunit hindi niya ito mapapayagan. Hindi kailanman. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, hindi niya ipagkakatiwala si Claudine sa lalaki. Kung may karapat-dapat man kay Claudine, yun ay walang iba kundi siya na laging nandyan para kay Claudine at sa anak nito. Siya na walang sawang sumusuporta sa kanila, at siya na mahal hindi lang si Claudine kundi pati na rin ang anak nito. Siya ang nararapat kay Claudine. Siya lang. Claudine, malambing niyang tawag sa babae nang makalapit siya. Uunahan niya si Tyrone. Sisirain niya ang plano nito. Oh Adrian, ngumiti sa kanya ang babae. Saan ka galing? Naglibot-libot lang, tugon niya bago umupo sa tabi nito bago tumingin sa bilog na buwan. Sinong hinihintay mo rito? Tanong niya bago nilingon ang babae. Hindi niya mapigil ang mapatingin sa mukha ng babae. She looks so beautiful under the silvery light of the moon. Napakaamo, malaanghel. Sila Raquel, namasyal kasi sila ni Charlie. Tugon nito sa kanya. Tumango lang siya rito at hindi na nagsalita. Hindi niya maipaliwanag kung bakit bigla siyang nawalan ng lakas ng loob na magsabi. Biglang dinaga ang dibdib niya. Iniisip niya palang na sasabihin niya kay Claudine ang nararamdaman niya ay halos mabingi na siya sa lakas ng kabog ng dibdib niya. Hindi niya mapigil ang minas sa sarili. Palagi na lang ganto. Palagi na lang siyang nawawalan ng lakas ng loob na magsabi. Pero hanggang kailan niya kikimkaman ang nararamdaman niya? Kapag huli na, Hindi niya hahayaang maging huli na ang lahat bago pa man siya magsabi. Hindi niya hahayaang mauna si Tyrone. Hindi niya alam kung bakit pero dama niyang matatalo siya kapag nauna itong magsabi sa kanya. Huminga siya ng malalim at ikinuyom ang kamay para bumwellow. Claudine, tawag niya sa babae at muling humugot ng malalim na hininga. Claudine, kapwa sila napatingin sa likuran nila nang magsalita si Tyrone. Tyrone, sambit ni Claudine habang nakatingin sa mukha ng lalaki. Madilim ang ekspresyon nito at mukhang hindi maganda ang mood. May kailangan ka? Tanong niya. Sinundan niya ang tingin ng lalaki, at napansing hindi ito nakatingin sa kanya, kundi kay Adrian. Anong ginagawa mo dito Adrian? Matigas na tanong nito. Yan din sana ang itatanong ko sa iyo. Matapang na sagot naman ni Adrian bago tumayo. Para sagutin ang tanong mo, kakausapin ko si Claudine ng kami lang. Kaya kung pwede, bigyan mo muna kami ng time dalawa. Well,
kaya nga nandito din ako. Palaban na sagot naman ni Tyrone. I'm gonna talk with her alone, kaya kailangan namin ng privacy. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Claudine sa dalawa. Hindi niya alam kung bakit pero dama niya ang mabigat na tensyon sa pagitan nilang dalawa. Tyrone, Adrian, mahinahong tawag niya sa dalawa. Tumigil nga kayo. Ano bang gusto niyong pag-usapan natin? I'll talk to you alone, Claudine. Diretsyong sabi ni Tyrone sa kanya bago ito lumingon kay Adrian. So please, leave us alone, Adrian. Ako ang nauna, Sir Tyrone. Respeto na lang, matigas na sambit ni Adrian sabay harang sa pagitan ni Claudine at Tyrone. First come first serve. Well, that's up for me to decide. Sambit ni Tyrone at lumapit kay Adrian, at sinubukang hoiin ito. Anak nang, ang bastos mo ah. Singhal ni Adrian at marahas na itinulak si Tyrone. Ganyan ka ba talaga kawalang modo ha? What the? Hindi pinalagpas ni Tyrone ang ginawa ni Adrian kaya mabilis niya itong sinugod. Adrian, Tyrone, hindi na napigilan ni Claudine ang mataranta. Ano ba? Tumigil nga kayong dalawa. Sigaw niya habang pilit na sinusubukang awatin ang dalawa, pero hindi siya makalapit-lapit dahil natatakot siya, na baka matamaan siya ng mga kamao nito. Tama na yan. Tumigil kayo. Sigaw lang siya ng sigaw habang palingalinga sa paligid. Tulong-tulong. At dahil medyo malayo sila, ay walang gaanong nakarinig sa kanila. Sa inis niya ay wala na siyang nagawa, kundi ang kumuha ng buhangin at ibato sa dalawa. Ayaw niyong makinig ha. Hetong sa inyo. Inis na inis niyang sambit at pinaulanan ng buhangin ang dalawa. Ouch! My eyes! Daing ni Tyrone bago ito lumayo habang sapo-sapo ang mga mata. Ganun din si Adrian na dumadaing sa sakit. Hingal na nilingon ni Claudine ang dalawa. Ano bang nangyayari sa inyo? Bakit bigla na lang kayong nagsuntukan? Sinubukan niyang huminahon pero naiinis pa rin siya sa ginawa ng dalawa. Bakit ba ang init ng ulo niyo sa isa't isa? Dahil inaagaw ka niya sa akin. Because he's taking you away from me. Magkasabay na sagot ng dalawa. Kumunat ang noo niya. Ano? Naguguluhang tanong niya. I like you, Claudine. Gusto kita, Claudine. Matagal na. Natigilan siya sa narinig. Tila nabingi siya sa mga narinig niya. Palaipat-lipat ang tingin niya sa dalawang lalaking nakangiwing nakatingin sa kanya, habang puno ng buhangin ang mga mukha. Anong ibig niyong sabihin? Pinaglalaroan niyo ba ako? I'm dead serious, Claudine. Gusto kita. Seryosong sabi ni Tyrone at akmang lalapit na sana sa kanya pero pinigilan niya ito. Mas gusto kita, Claudine. Gustong gusto. Sabat naman ni Adrian. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Kaya ba kayo nag-aaway? Kaya ba mainit ang dugo niyo sa isa't isa? Dahil gusto kanyang agawin sa akin. Sagot ni Adrian. He's stealing you away from me. Sabi naman ni Tyrone. Naririnig niyo ba ang mga sarili niyo? She asked in disbelief. Hindi niya mapigil ang madismaya sa dalawa. Inaangkin niyo ako ng hindi ko alam. Malamig niyang sambit habang umiiling. Hindi niyo ako pag-aari. No one owns me, pero kung makaasta kayo ay para bang pag-aari niyo ako. Pahina ng pahina ang boses niya. Claudine, that's not. Hindi ganun, Claudine. Hindi ganun ang. Tama na, utol niya sa dalawa. Tama na. Huminga siya ng malalim at nilingon sina Tyrone at Adrian isa-isa. Baka nakainom lang kayo. Mas mabuting magpahinga na kayo. No, L. Kung ayaw niyong umalis, then ako ang aalis. Pakisabi na lang kina Raquel at Charlie na nauna na ako sa kwarto. Malamig niyang sabi sa dalawa bago siya dali-daling lumayo. Hindi na siya lumingon pa kahit makailang beses siyang tinawag ng dalawa. Wala nang nagawa si Adrian at Tyrone kundi ang pagmasdang lumayo si Claudine sa kanilang dalawa. Maya-maya pa'y nagkatinginan silang dalawa. That's your fault for being too pushy. Matigas na sambit ni Tyrone. Kung hinayaan mo na lang sana akong makausap si Claudine, none of this would have happened. Ikaw ang may kasalanan. Giit naman ni Adrian. Kung hindi ka lang sana nagpumilit, hindi magkakaganito. Tyrone just hissed at him and decided not to talk to him anymore. Baka kung ano pa ang magawa niya sa lalaki. Baka mabugbog niya lang ito ng husto dahil sa labis na inis na nararamdaman niya. Dahil sa kanya, nasira ang plano niyang magtapat kay Claudine. Now, mukhang galit pa sa kanya si Claudine. Pero hindi siya titigil. He won't.
Not until he makes Claudine his girlfriend. He'll make sure of it. No matter what. Inis na tumalikod si Adrian kay Tyrone. Kuyom-kuyom ang magkabilang kamay at huminga siya ng malalim para kontrolin ang inis na nararamdaman. Ngayong nasabi na niya kay Claudine ang nararamdaman niya, wala nang urungan to. Ilang taon na niyang inililihim ang pagtingin niya sa babae, kaya ngayong nasimula na niyang sabihin ito, ay wala na siyang ibang gagawin kundi ang panindigan ito, at ipadama kay Claudine. Sisiguraduhin niyang siya ang magiging nobyo ni Claudine. Siya lang, at hindi si Tyrone. Tyrone's point of view, pinagsisipa ko ang buhanging dinadaanan ko sa labis na inis na nararamdaman ko. My plan has been ruined by that stupid man. Kung wala lang sana siya, none of those would have happened. Hindi masasayang ang effort ko, lakas ng loob, at oras ko, kung hindi siya pumasok sa picture. May plano pa talaga siyang agawan ako ng moment. That was my freaking moment. I had it in my mind picture perfect. Nananodya ba siya? Nagkaroon na siya ng lahat ng pagkakataon para sabihin dito ang nararamdaman niya. Nagkaroon siya ng mga pagkakataon, ngunit pinili niyang palampasin ang mga ito. At ngayon na nagpasya akong kunin ang aking pagkakataon, aamin din siya. Huminga ako ng malalim. I can't lose my composure. Not again. Nawala na ito sa harap ni Claudine, and I can't help but blame that stupid Adrian for it. Balak kong magtapat ng may ngiti sa lobby, na may kumikinang na mga mata na nagpapakita sa kanya kung gaano ko siya hinahangaan. Pero hindi nangyari dahil sa walang hiyang Adrian na yun. I blurted out bago sinipa ang malapit na palm tree. Pero mas napamura na lang ako ng malakas at kamantik ng maihi, sa labis na sakit na naramdaman ko. Napaupo na lang ako sa buhanginan at nasa bunutan ang sarili. Why are things not going on my way? Huminga ako ng malalim at tumangala para makita ang maaliwalas na kalangitan. Pagkatapos ay dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata, at naramdaman ang banayad na tropikal na simoy ng hangin sa aking mukha. Kailangan kong kumalma. Hindi pa tapos ang gabi. Nasasabi ko pa rin sa kanya ang nararamdaman ko, ngunit sa mas malumanay at mahinahong paraan, sa paraang may parating ko ang tunay kong nararamdaman, isang paraan na makakaabot sa kanyang puso. Gusto ko siya, sobrang gusto ko siya, hindi ko hahayaang makuha siya ng ibang lalaki maliban sa akin dahil akin lang siya. Siya ay ipinanganak upang makasama ko para maging akin. Lumingalinga ako sa paligid para hanapin siya. At doon, nakita ko siyang pumasok sa hotel, kaya dali-dali akong tumayo at sinundan siya. Hindi ko palalampasan ang pagkakataong ito. Baka hindi na ako magkaroon ng iba pang pagkakataon. Mabilis akong humakbang para mahabol siya. Nakita ko siya sa hallway at papasok na sana sa kwarto nila. Huminga ako ng malalim at tinawag siya. Claudine. Sinigurado kong malakas ang boses ko para marinig niya ako. At ginawa niya. Napahinto siya sa paglalakad at tumingin sa akin. Nakita ko kung paano niya ako pinandilatan bago inilibot ang kanyang mga mata, at nagpatuloy sa pagbukas ng pinto. Galit na galit siya sa akin. Pero hindi ko na lang siya hahayaang lumayo ulit. Patakbo ko siyang nilapitan. Nakita ko kung paano siya nagmamadaling pumasok sa loob ng kwarto niya, pero nagawa kong slide ang paa ko bago sumara ang pinto. Ouch! Napadaing ako, nanginginig sa sakit. Bakit mo iniharang? Gulat niyang bulalas nang makita ang paa ko. Mas tumulim ang tingin niya sa akin. Baliw ka ba? Sinalubong ko ang matalim niyang tingin. Tawagin mo akong baliw, wala akong pakialam. Bago ko puwersahang pumasok sa kwarto niya. Pero kailangan nating mag-usap. Ano ba? Lumabas ka nga. Tatawag ako ng security. Pagbabante niya sa akin. Nginitian ko siya bago humakbang pasulong. Tatawag ka ng security, tapos ano? Arestuhin ako. Ipapaaresto mo ako sa sarili nilang amo. Nakangising tanong ko sa kanya, habang humahakbang ako palapit sa kanya, habang todo atras naman siya. Ano ba? Lumabas ka na? No, pagmamatigas ko. Mag-uusap tayo ngayong gabi, at hindi ako lalabas ng kwartong ito nang hindi sinasabi sa iyo ang nararamdaman ko. Dagdag ko hanggang sa tuluyan akong makalapit sa kanya. Sinubukan niyang humakbang paatras, ngunit tumama na ang likod niya sa malamig na pader. Kaya para hindi na siya makatakas pa, ay ikinulong ko na siya sa pagitan ng mga braso ko. Inilagay ko rin ang tuhod ko sa pagitan ng mga hita niya,
para masiguradong hindi na siya magkakaroon ng kahit isang pagkakataon na tumakas. Ano pa bang sasabihin mo? Sinabi mo na kanina di ba? Mahinang tugon niya sa akin habang nakayuko. Inangkin mo na ako, you claim. No, putol ko sa sinasabi niya. Hindi yun ang gusto kong sabihin, Claudine. Panimulang paliwanag ko bago ako huminga ng malalim. Marahan kong hinawakan ang baba niya at itinaas, para magtama ang aming mga mata. Hindi ko intensyon na iparamdam sa iyo yun. Nasabi ko lang yun, kasi gusto kong sabihin kay Adrian na wala siya at hindi magkakaroon ng pagkakataon na makuha ka. Masuyong paliwanag ko sa kanya, habang matamang nakatingin sa kanyang mga mata. Ano? Pilit niyang iniiwas ang tingin niya, pero hindi ko siya hinayaan. Hindi ko bibigyan ng pagkakataon si Adrian na makuha ka. Ako lang ang para sa iyo. Diretsyong sabi ko sa kanya bago matamis na ngumiti. I like you, Claudine. I like you so damn much. Dagdag ko at hindi na napigil ang haplosan ang pisngi niya. Kita ko kung paano mamilog ang kanyang mga mata bago siya marahang umiling. Hindi totoo yan. It is true. Giit ko bago kinuha ang kamay niya at marahang inilapag sa dibdib ko. Pakiramdaman mo ang tibok ng puso ko para sa iyo, bulong ko at marahang pinisil ang kanyang kamay. Ramdam mo ba, Claudine? Ramdam mo ba kung gaano kabilis at kalakas ang kabog ng dibdib ko? Pabulong kong tanong. Lahat yan dahil sa iyo. No, yes. Nakangiting sabi ko sa kanya bago ako yumuko para ay lapit ang mukha ko sa mukha niya. It's pounding in bliss. Dagdag ko pa, I didn't know confessing would feel this good. Maybe because it was you. Hindi, Tyrone. Naguguluhan ka lang, giit niya pa. Malamang naguguluhan ka lang sa nararamdaman mo. Hindi mo ako gusto, baka nasanay ka lang sa presensya ko kaya. Nilagay ko ang daliri ko sa labi niya para pigilan ang sasabihin niya. Tiningnan ko ang kanyang mga mata nang walang anuman kundi kahinahunan, bago ibinaba ang aking pinakamatamis ngunit mapaglarong ngiti. Isa lang ang dapat malaman kung naguguluhan lang ako, o talagang gusto kita, bulong ko sa kanya habang dahan-daang kong inaalis ang daliri ko sa labi niya, kasabay ng paglapit ng labi ko sa kanya. Ano? Hindi na niya natapos ang sinasabi niya. Sinalubong ko ang labi niya. I made sure to give her my gentlest kiss. Hindi ako gumalaw. Dinaikit ko na lang ang labi ko sa kanya. At makalipas ang ilang segundo, lumayo ako at tumingin sa kanyang gulat na mga mata. Naiintindihan ko na, gusto talaga kita. Mapaglarong sabi ko at muli siyang hinalikan, bago pa man siya makapag-react. So into you, dagdag ko bago ko iginalaw ang mga labi ko. Tyrone, sinubukan niya akong itulak palayo. Stop. Why? Nagtatakang tanong ko sa kanya. I looked at her with wonder. May nasabi ba ako o nagawang mali? Bakit mo ito ginagawa? Because I like you. Diretsyong sagot ko. Ngunit hindi ito nagbibigay sa iyo ng mga karapatang gawin ang anumang gusto mo. Mabilis niyang tugon at tiningnan ako sa aking mga mata. Hindi ibig sabihin na nasabi mo na ang nararamdaman mo ay pag-aari mo na ako. Mahina niyang sagot bago ako itinulak palayo. Ni hindi mo man lang ako hinintay na makasagot. Kunot-nuo akong tumingin sa kanya. Why? Hindi mo ba ako gusto? Hindi. Mabilis niyang sagot sa akin bago nag-iwas ng tingin. Sinungaling. Sambit ko at muli siyang nilapitan. Hinawakan ko ang baba niya at pinatingin siya sa akin. Tignan mo ako, Claudine. Utos ko sa kanya. Tingnan mo ako at sabihin mong hindi mo ako gusto. Mapaghamon kong dagdag. Saka pa lang ako maniniwala sa'yo. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretsyo sa mga mata ko. Pero kitang-kita ko ang mga itim niyang orbs na nanginginig na para bang tinitigan nila ako. I do. Pinutol ko siya ng halik. I knew it. Sambit ko bago siya muling isinandal sa pader at mariing hinalikan. You can't lie to me, Claudine. Bulong ko bago pinuntirya ang kanyang leeg dahilan para mapakapit siya sa akin. I know you like me too. Bulong ko habang gumagapang ang kamay ko sa kanyang katawan, tracing her curves and edges. Tyrone, ano ba, parang pinipigilan niya ako, pero kabaligtaran ang ginagawa niya. Nakakapit siya sa akin, hinila ako palapit sa kanya, habang ibinuka pa lalo ang leeg niya para mas mabigyan ako ng access. See, you like me. Mapang-asar kong sabi, bago gumapang ang isang kamay ko sa pagitan ng kanyang mga hita. You like this too, don't you? Dagdag ko bago tiningnan ang kanyang mga mata.
You like everything we do. No, you do. Nakangising giit ko at muling inangkin ang labi niya. Hinalikan ko siya hanggang sa naramdaman ko ang paghalik niya pabalik. Naghalikan kami hanggang naubusan kami ng hangin para makahinga. At habang hinihingal kaming dalawa, napatingin ako sa mga mata niya at marahang hinawakan ang pisngi niya. But I like it more than you do, Claudine. I like you. I like everything we do. I like us. Tuloy-tuloy kong sabi bago ko idinikit ang noo ko sa noo niya kasabay ng pagpikit ko. Hindi ko na alam kung paano ko ilalabas ang mga iniisip ko. Para akong mababaliw. And it's all because of you. Dagdag ko at itinuloy ang halikan naming dalawa. Damn! I said it. I really said it. Wala nang atrasan to. From now on, I can only keep going. Sisiguraduhin kong magiging akin siya. Akin lamang. Claudine's point of view. Claudine, tawag niya, nakatingin sa akin ang asul niyang mga mata na puno ng pagnanasa. Anong ginawa mo sa akin para gustuhin kita ng ganito? Mapang-akit niyang tanong sa akin, bago niya dinampyan ng halik ang aking leeg. Napakapit ako sa balikat niya, dahil mas lalo akong nanghina sa ginawa niya. He's just too hot for me to handle. I don't know. Mahinang tugon ko sa kanya, dahil hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para umabot kami sa ganito. This was never part of the plan, lalong-lalo na ang magkagusto ako sa kanya. Ang gulo, sa totoo lang. Sobrang gulo. Hindi ko alam kung anong nangyari. Kung anong nangyayari sa akin. I hate him at gusto ko pa ring tumakas mula sa kanya, pero kalahati sa akin ay gusto siya. Kalahati ng puso ko ang gustong makasama siya, at makilala pa siya ng mabuti. Kalahati sa akin ang umaasang nagkamali ako sa paghusga sa kanya, nang masyadong maaga. Kalahati ng akin, ay gustong bigyan siya ng pagkakataon na makabawi at patunayan na nagkakamali ako, na kaya niyang maging ama sa aming anak at magpakalalaki para sa akin. Natigil ako sa pag-iisip nang lamunin niya ang aking labi. Hinalikan niya ako ng mapusok at nilunod niya ako sa kanyang malalalim at makapidyo hiningang mga halik, habang pinaglalaroan ako ng kanyang mga daliri doon. Napakapit ako ng husto sa kanya, nang tuluyang manghina ang mga tuhod ko. Hindi ko alam kung saan ko itutuon ang aking atensyon, dahil sa magkasabay na sarap na ipinapadama niya sa akin. Tyrone, nababalot tayo ng buhangin. Sambit ko sa kanya nang makapa ko ang buhangin sa kanyang leeg at dibdib. Bigla tuloy akong nagilty dahil sa ginawa ko. Kasalanan mo, nakangising sabi niya, bago humirit ng isa pang halik sabay bangon. Well, kasalanan niyo kung bakit ko kayo binato ng buhangin. Depensa ko sa sarili ko at tinaasan siya ng kilay. Kailangan mo ba talagang mag-away sa harap ko? Tapos hindi pa kayo nagpapaawat. Dagdag ko pa, kaya wala akong choice kundi batuhin ng buhangin ang mga mukha nyo. Well, kausapin mo yung kaibigan mo. Aniya kaya napataas ang kilay ko. Kayong dalawa ang may mali. Punto ko sa kanya, walang nagmamay-ari sa akin. No. Akin ka na diba? Nakangising sabi niya, bago niya ako hinila patayo sabay hapit sa baywang ko. Hindi ko napigilan ang pag-iinit ng pisngi ko sa sinabi niya. Maaring medyo possessive ang boses niya, pero nagbigay ito ng butterfly sa akin. May kung anong kumiliti sa tiyan ko. So, say bye to that, Adrian. Natigilan ako sa sinabi ni. Hindi, umiling-iling ako. Hindi ko itataboy si Adrian Tyrone. He's a good friend, and ang dami na niyang nagawa para sa amin ni Charlie. Hindi ko pwedeng kalimutan ang kabutihang nagawa niya sa amin ng anak ko. Paliwanag ko habang nakatingin sa mga mata niya. Kakausapin ko siya bukas or anytime na magkaroon ako ng pagkakataon. Fine, pero huwag na natin siyang pag-usapan ngayon. Aniya bago hinaplos ang pisngi ko. Ito ang moment natin, Claudine. Dapat tayo lang sa munting mundo natin ngayong gabi. Dagdag niya at dinampyan ako ng halik sa aking noo. Let's shower so we could get into it. Nakangising sabi niya bago ako tuluyang dinala sa loob ng banyo. Bagsak ang katawan ko, para akong lantang gulay dahil sa 3 beses niya akong inangkin. Walang pahinga, ni hindi ko na magawang igalaw ang katawan ko. Nakahiga na lang ako ngayon sa braso ni Tyrone, at nakapikit na dinadama ang init ng kanyang katawan. Dinig na dinig ko ang mabibigat niyang paghinga, marahil sa labis na kapaguran. Ilang minuto na kaming nasa ganitong posisyon.
Magkayakap lang kaming dalawa at walang nagsasalita. Pero hindi naman awkward. It is soothing. Nakakaaliw ang pakiramdam. Naramdaman kong espesyal ako. Nagparamdam ito sa akin na gusto niya talaga ako, na hindi lang katawan ko ang habol niya. Maya-maya pa'y bigla kong naalala ang tanong na kanina ko pa gustong itanong sa kanya. Tyrone, tawag ko. Lumunok ako ng laway para mag-ipon ng lakas ng loob. Hindi ko kasi alam kung ngayon ba ang tamang oras na bitawan ang tanong na to, pero gusto ko talagang marinig ang sagot niya. Yes, marahang tugon niya bago hinalikan ng noo ko. I have a question. Sabi ko sa katumangala para tingnan siya sa mata. What is it? Huminga ako ng malalim. About your son and his mother, napalunok ako. Bakit ngayon ko pa siya tinatanong tungkol dito? What about them? Inosenteng tanong niya. Ano ang gagawin mo kapag nahanap mo na sila? Kumabog ng pagkalakas-lakas ang dibdib ko. Oh, don't worry. Ilalayo ko lang ang anak ko sa kanya. Hindi makakaapekto sa relasyon natin. Paninigurado niya sa akin at matamis na ngumiti. Rest easy Claudine, hindi ko gusto ang babaeng yun. Ginamit lang namin ang isa't isa. Diretsyong sambit niya. Ginamit, hindi ko alam kung bakit pero bigla na lang bumigat ang dibdib ko. May kung anong kumurot sa puso ko nang marinig ko ang sinabi niya. Pilit akong ngumiti sa kanya at tumango. Okay, sabi ko na lang at isiniksik ang mukha ko sa dibdib niya. Bigla akong nawala ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang totoo. Bigla akong natakot na baka mag-iba ang tingin niya sa akin, sa oras na malaman niya ang totoo. Sa palagay ko, kailangan kong maghintay ng kaunti pa. Dadahan-dahanin ko lang siguro ang pagsasabi sa kanya para hindi siya mabigla. Wala naman siguro akong hinahabol na oras. At isa pa, wala naman akong karibal sa oras niya. I can take all the time I need to tell him all of my secrets. Napangiwi na lang ako nang magising ako kinabukasan, dahil sa labis na sakit ng aking balakang. Maging ang mga binti ko ay hindi ko maigalaw ng maayos. Tyrone is no longer with me. Pinalabas ko siya kagabi kahit pa gusto niya akong makatabing matulog. Hindi ko hahayaang may makakita sa amin na nakahiga sa kama. Hindi pa. Dahan-dahan akong bumangon dahil ang sakit talaga ng katawan ko. Hindi ko alam kung magagawa ko bang maglakad ng maayos sa lagay kong to. Sinubukan ko pang mag-stretching pero napangiwi na lang ako sa labis na sakit na naramdaman. Huminga ko ng malalim at inayos ang aking buhok at nagtanggal ng muta, dahil lalabas ako at pupunta sa kwarto ni Raquel dahil alam kong nandoon si Charlie. Hindi ko mapigil ang mag-guilty dahil hindi ko na naisip ang anak ko kagabi. Masyado akong nagpadala sa init na hatid ni Tyrone, at hindi ko na na-check ang kalagayan ng anak ko. Pero alam ko namang nasa mabuting kamay siya dahil kasama niya ang tita Raquel niya. Pagkalabas ko ng kwarto ay agad akong nagtungo sa kwarto ni Raquel. Good thing hindi ito nakalock kaya agad akong nakapasok. Pero wala na si Raquel sa kama. Si Charlie na lang ang naroon at mahimbing pang natutulog. Sarap ba? Napapitlag ako sa gulat nang may magsalita sa likod ko. Pagkalingon ko ay nakita ko si Raquel na nakangising nakatingin sa akin, habang nakasuot ng puting roba at balot ng towel ang buhok. Ha! Pagmamaang-maangan ko. Umirap lang siya sa akin bago kinurot ang tagiliran ko. Wag ako sis. Alam kong nadiligan ka kagabi. Nakangising sabi niya at sinundot ang tagiliran ko. Ano, Shirep? Hindi ko mapigil ang mamula sa sinabi niya. Raquel, ano ba? Anong pinagsasasabi mo? Sus, ako pa talaga ang lolokohan mo. Hello, rinig na rinig namin ni Charlie ang mga hiling-hinyo ni Tyrone kagabi. Paglalahad niya at napailing na lang. Alam mo bang iyak ng iyak yang bata dahil akala niya napano ka na, dahil dinig na dinig niya ang mga hiyaw at daing mo. Ano, napaiwas na lang ako ng tingin ng mag-init ng husto ang pisngi ko. Narinig niya kami. Ayon, huli, ngumisi siya sa akin at umiling kaya mas lalo akong namula. Raquel, mahina siyang tumawa bago ako marahang siniko. So ano, Shirep ba? Fresh na ba ulit ang nangunot mong pechay? Raquel, ewan ko sa'yo, sabi ko habang pinipigilan ang ngisi ko. Kung anong sinasabi mo? Sus, paika-ika kang ang maglakad eh. Tama na nga, huwag na nating pag-usapan. Sambit ko at napakagat na lang ng lobby. Hinampas niya ang balikat ko kaya masama akong napatingin sa kanya. Ano ba? Ang landi mo sis, nakangising sabi niya.
Ikaw na, sayo na po ang korona, aniya at umaktong may kinukuha sa ulo niya at inilipat sa akin. Ganda, fresh oh, dagdag niya habang ipinapatong ang baba sa likod ng palad niya sabay turo sa akin. Bagong dilig. Rochelle, so, gumamit ba ng proteksyon? Baka magka-baby number 2 kayo niyan. Pang-uusisa niya, hirap niyan, 2 na itatago mo. Pabiro niyang dagdag pero alam kong nag-aalala siya sa akin. Don't worry, 2 days na lang bago ang dalaw ko. Hindi ako mabubuntis, paninigurado ko sa kanya. Or should I say mababa ang chance na mabuntis ako. Pero may chance, hindi yan, sabi ko sa kanya bago nilingon si Charlie na mahimbing pa rin na natutulog. Pero seryoso sis, may nangyari ba ulit sa inyo ni Sir Tyrone? Tanong niya at lumapit sa akin. Hindi ako agad sumagot, tumingin ako sa kanya at marahang tumango. Oo, seryosong sabi ko. Akala ko'y seryoso na rin siya, pero bigla niyang hinawakan ang sentro ko. Pahipo ng blessed pechay at baka maambunan ng grasya. Nakangising sabi niya kaya nahampas ko na lang ang kamay niya. Puro ka talaga kalokohan, naiiling kong sabi. So, ano na status nyo? Flok-flokan lang ba kayo, or with feelings na? Diretsyong sabi niya, kahit pabiro ang tono niya ay alam kong seryoso siya sa tanong niya. Well, sinabi niyang gusto niya ako. Tugon ko, pero hindi pa kami. Hindi rin ako papayag na maging kami na lang basta-basta no. Perfect. Aniya at umaktong may hinihila sa sahig. Ayusin ko lang po ang buhok niyo inang Rapunzel ha. Baka maapakan. Sis, umayos ka nga. Nakangusong saway ko sa kanya. Pero seryoso, klaruhin mo kung anong label niyo. Baka fubo lang pala kayo. Gusto niya nga ako. Giit ko. Pero hindi naman sapat na gusto niya lang ako no. Hihintayin ko pa siyang manligaw. Sis galing mo, nagpakarat ka muna bago nagpaligaw. Layan na ba bagong patakaran ngayon? Aniya at napailing na lang. Pero sige, kung anong gusto mo, support lang ako. Kahit naman may nangyari na sa amin, deserve ko pa rin namang maligawan. Doon ko makikita kung seryoso ba talaga siya, paliwanag ko. At kung seryoso nga siya, sasabihin mo na ba sa kanya ang totoo? Natigilan ako sa tanong niya. Napatingin ako sa anak ko bago huminga ng malalim. Oo naman, pero sa ngayon, kailangan ko munang makasigurado Rochelle. Kailangan ko muna siyang kilalanin pa ng husto, para makasigurado ako kung kailan pwede nang ilantad ang katotohanan. Kung anong desisyon mo sis, support lang ako. Basta, maging wais sa desisyon para hindi magsisi. Paalala niya sa akin. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Oo naman, pagsang-ayon ko, salamat sis. Walang anuman, alam mo namang always lang akong nandito para sa'yo. Aniya at matamis na ngumiti sa akin. Napangiti na rin ako bago tumango. Ang aga-aga bigla tayong nagdrama. Ay sorry, dapat pala happy-happy lang. Bagong dilig ka pala, pilyang sabi niya. Napailing na lang ako, kahit maloko at pilya ang kaibigan kong to, alam kong maasahan at masasandalan ko ito palagi. Kahit hindi kami magkadugo, alam kong siya ang Kat-Angie tanging pamilyang malalapitan ko. Maya-maya pa ay nagising na si Charlie, kaya itinigil na naming pag-usapan ang tungkol sa amin ni Tyrone. Mommy, saan ikaw kagabi? Agarang tanong ng bata sa akin nang makita ako. Sabi ni Tita Rochelle, may importante ka raw na ginawa kasama si Daddy Tyrone. Dagdag niya kaya agad akong napatingin kay Rochelle. Pero ang gaga, nginisihan lang ako't kinindatan. Work anak. Nag-work si Mommy kasama si Daddy Tyrone. Sagot ko at hilaw na ngumiti. May emergency kasi sa work kaya inisikaso agad namin. Okay, inaantok niyang tugon, bago humikab sabay yakap sa akin at halik sa pisngi ko. Good morning. Mahina niyang sambit. Napangiti na lang ako sa kaswitan niya at hinalikan din siya sa pisngi. Good morning din baby. How about tita? Sabat ni Rochelle at hinalikan din siya ni Charlie. Maya-maya pa ay narinig naming may kumatok sa pinto, kaya agad itong binuksan ni Rochelle, at nakita namin si Tyrone. Kitang-kita ko kung paano sumili ang mapang-asar ng ngisi sa mga lobby ni Rochelle, bago siya bumati sa lalaki, Good morning Sir Tyrone. Mukhang kay ganda ng gising mo ngayon Good morning Rochelle. Nakangiting bati ni Tyrone bago lumingon sa amin ni Charlie. Good morning Charlie. Good morning Daddy Tyrone.
Tugon naman ng bata at mabilis na lumapit sa lalaki at nagpakarga. Tumingin sa akin si Tyrone at matamis na ngumiti. Good morning Claudine. May kung anong kumiliti sa tiyan ko kasabay ng pag-init ng aking pisngi. Good morning Tyrone. Ang lalandi. Parinig ni Raquel bago kinuha si Charlie kay Tyrone. Charlie, samahan mo si Tita Raquel mangolekta ng shells. Don't go too far. Magbi-breakfast na tayo in a few minutes. Sabi ni Tyrone. Ay, ganun ba? Sige mauna na lang kami sa kakainan natin. Doon pa rin po ba sir? Tugon ni Raquel. Yes, I think they're almost done preparing our food. Okay, mauna na kami ni Charlie doon. Diyan na muna kayo. Nakangising sabi niya sabay kindat sa akin bago tuluyang dinala palayo ang anak ko. Alam ba niya? Nakangiting tanong ni Tyrone sa akin. Tungkol sa atin. Yeah, tugon ko at nag-iwas ng tingin. Hindi ko alam pero mas nailang ako sa kanya, ngayong nagkatapatan na kami ng nararamdaman. But I didn't tell her. Na-sense niya lang. Well, she's pretty sharp. Aniya bago tuluyang lumapit sa akin at hinapit ang baywang ko. Good morning. Malambing niyang bati at niyakap ako ng mahigpit. Good morning. Tugon ko habang nag-iinit ang magkabilang pisngi. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Medyo. Does your body hurts? Tanong niya bago kumalas ng yakap. Tiningnan niya ang mukha ko at sinuri. Sinalubong ko ang mga mata niya. Super. Kung alam mo lang gaano kasakit ang mga. Napatili na lang ako nang bigla niya akong buhatin. Tyrone ano ba? Ibaba mo ako. Hinampas ko ang braso niya pero hindi niya ako pinakinggan. Ano ba? Hayaan mo akong managot sa ginawa ko. Nakangiting sabi niya bago inayos ang pagkakabuhat sa akin. He carried me like a bride. Tumingin siya sa akin at ngumisi. Kasalanan ko kung bakit masakit ang buong katawan mo diba? Oo, kasalanan mo. Pero di mo naman ako kailangang buhatin. Well, gusto ko. You're my girl now. And, your girl. Putol ko sa sinasabi niya. Anong your girl? Hindi pa tayo. Paglilinaw ko dahilan para mapatingin siya sa akin. Kita ko kung paano manggunat ang noo niya. What do you mean na hindi pa tayo? I thought we. No, mariinggit ko. Ni hindi ka pa nga nanliligaw. Hindi natin pwedeng laktawan ang prosesong iyon, dahil lang nagawa na natin yun. Punto ko sa kanya, babae pa rin ako Tyrone. Gusto kong ligawan. Gusto kong madala sa date. Gusto kong pilitin. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko, na sabihin sa kanya ang lahat ng yun habang buhat-buhat niya ako. Maybe because I genuinely want to feel the magic of courtship dahil hindi ko pa nararanasan yun sa tanang buhay ko. Oh, sorry, Anya, sorry I misunderstood. I got it. Anya at matamis na ngumiti sa akin. I'm in Claudine, liligawan kita. Dagdag niya at tumingin ng diretso sa mga mata ko. I'll make sure to make you feel special. Kaya ihanda mo na ang puso mong yan dahil papatibukan ko yan ng sobra-sobra. Pagpapatuloy niya at kinindatan ako. Napailing na lang ako sa sinabi niya at kunwaring hindi naapektuhan. Pero ang totoo ay lumundag sa kilig ang puso ko. Isiniksik ko na lang ang mukha ko sa dibdib niya para hindi niya makita ang namumula kong mukha. Baka isipin pa niyang ang dali-dali kong pakiligin. Lumaki pa ang ulo at hindi ako ligawan ng maayos. Simulan ko na ba ngayon Claudine? Biglang tanong niya kaya napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, manligaw. Let's have a date later, tugon niya sa akin at matamis na ngumiti. Date lang ha, may pagdududang sagot ko. Ngumisi lang siya sa akin bago nagkibit balikat. Titingnan natin, tugon niya sabay kindat sa akin.